Ang pag-alam kung paano magbenta ng isang bagay ay isang mahalagang kasanayan na makakatulong sa iyong magtagumpay sa anumang tungkulin na nangangailangan ng promosyon ng mga ideya o produkto. Welcome back mga ka-Abil Minds. My name is JM at narito ako para tulungan ka na palawakin ang kamalayan ng iyong sarili at umayon ang mga kagustuhan mo sa buhay. At kung gusto mo maging updated sa mga latest video and trends, click mo na ngayon ang subscribe at push mo na rin ang bell button. Kilalanin ang iyong target na merkado. Yes mga ka-Abil Minds. Ang pagbebenta ay tungkol sa pag-alam kung ano ang nag-uudyok sa mga tao. Kung gusto mong malaman kung paano magbenta sa sinumang madla, huwag subukang magbenta sa iisa bagkus tukuyin kung sino ang iyong market at kung ano ang gusto nila. Bago ka kumonekta sa mga potensyal na customer, ilista ang mga feature at benepisyo ng sinusubukan mong ibenta. Magsulat ng eksaktong paraan kung paano pinapadali ng bawat feature ang buhay ng isang tao, at pagkatapos ay tukuyin kung sino ang magkakaroon ng ganoong pangangailangan. Alamin kung ano ang inaalok ng iyong produkto o serbisyo. Yes mga ka-Abil Minds. Maglaan ng oras upang ilista ang mga benepisyo ng iyong mga produkto at serbisyo at kung paano maaaring mapabuti ng mga ito ang buhay ng iyong mga kliyente. Kung mayroon ka ng feedback ng customer, gamitin ito para isaayos ang iyong pitch ng benta o pagbutihin ang iyong produkto. Ask lots of questions. Yes mga ka-Abil Minds. Kapag nabuksan mo na ang pakikipag-usap sa iyong mamimili, ang susunod na hakbang kung paano magbenta sa kanila ay kinabibilangan ng paghahanap ng higit pa tungkol sa kung ano ang kailangan nila. Anumang oras na makita mo ang iyong sarili na nakikipag-usap sa isang inaasam-asam o sa sinumang miyembro ng iyong target na madla, alamin ang hanggat maaari tungkol sa problemang balak mong lutasin. Magtanong ng maraming bukas na tanong, mga tanong na nangangailangan ng mas mahabang sagot kaysa sa simpleng o hindi. Nag-aalok ito sa iyo ng mahalagang impormasyon at tinutulungan kang bumuo ng isang relasyon sa iyong inaasam-asam sa parehong oras. Sell yourself. Yes mga ka-Abil Minds. Makakatulong ito sa iyo na makabenta kung gusto ng customer ang iyong personalidad gaya ng pag-enjoy nila sa produkto. Ang pagbebenta ng iyong sarili ay mahalaga dahil nakakatulong ito sa iyo na ipaalam ang iyong sariling halaga. Kapag naisip ng mga kliyente ang iyong halaga, maaaring mas malamang na magtiwala sila sa iyo at komportable silang bumili mula sa iyong mga produkto. Kapag nagbebenta ka ng isang bagay, hayaan ang kliyente na makilala ka ng kaunti sa pamamagitan ng pagsasabi sa kanila ng isang anekdota na may kaugnayan sa produkto, pagpapatawa sa kanila o pagkonekta sa kanila sa isang karaniwang interes. Hayaan silang makita ka bilang isang palakaibigang tao na handang tumulong sa kanila. Bagamat maaari kang magbahagi ng personal na impormasyon o mga saloobin upang maisulong ang iyong personalidad, subukang manatiling propesyonal at nakatuon upang maiwasan ang labis na pagbabahagi. Hanapin ang kanilang pangunahing motibasyon. Yes mga ka-Abil Minds. Ang bawat mamimili ay may kanya-kanyang dahilan sa pagsasabi ng kapag sila ay bumibili at madali itong mag-iba sa mga mamimili ng may kaparehong produkto. Ang pag-aaral kung paano magbenta sa bawat mamimili ay nagsasangkot ng pag-unawa sa kanilang mga motibasyon. Halimbawa ang isang teenager ay bumili ng isang pares ng maong, ngunit ang talagang binabayaran nila ay ang brand at ang satisfaction sa pagsusuot ng pinakabagong uso. Ang isa pang customer, na mas matanda, ay bumili ng parehong maong para sa pagpapalakas ng pakiramdam ng pagiging bata. Maaaring bumili ang isang may-ari ng negosyo ng solusyon sa pamamahala ng relasyon sa customer, ngunit ang kanilang tunay na layunin ay paglago ng kita. Ang isa pa ay umaasa na makatipid ng oras at makontrol ang mga gasto sa staffing sa kanilang departamento ng serbisyo. I hope you enjoyed the episode. See you next time.